Hinahanap ng isang maliit na batang lalaki ang kanyang mga magulang sa gitna ng karagatan, matapos salakayin at wasakin ang kanilang bangka. Nakita niya ang kanyang ina at ama sa tubig, kapwa patay dahil sa mga tama ng bala. Ang tanging nabubuhay pa ay ang kanyang lolo. Bago pumanaw, binigyan ng kanyang lolo ang bata ng salbabida at panulat na sinabihan siyang ihatid ito sa kanyang abogado, si Kim In-soo. Ilang sandali pa, ang bata ay nailigtas ng isang pamilyang Italian mafia. Nang magising siya sa kanilang barko, napagtanto niya kung nasaan siya nang makita niya ang mga totoo ng mafia. Nang tanungin nila kung saan siya nanggaling, sinabi niya sa kanila ang lahat. Hindi natagal ay nalaman ng mafia na ang bata ay apo ng tagapagtatag ng Cheonggu Company. Nais ng mafia na makipagkasundo sa Cheonggu Company, ngunit si Kim In-soo, ang abogado, ay nag-alok sa mafia ng $1 milyon para patayin ang bata. Narinig ng bata ang lahat sa telepono at napuno ng galit. Kumuha ng panulat at nagkamot ng tattoo sa kanyang kamay na parang sa mafia. Nanumpa siya sa kanila na kung bibigyan nila siya ng kapangyarihang maghiganti, mananatili siyang tapat magpakailanman. Tumingin sa kanya ang pinuno ng mafia at sinabing, simula ngayon, bahagi ka na ng pamilya. Pagkalipas ng 17 taon, bumalik ang bata sa Korea. Kinidnap niya si Kim In-soo, itinapon siya sa trunk ng kanyang sasakyan, at binayaran siya ng $1 milyon. Pagkatapos, sinunog niya pareho ang pera at si Kim In-soo. Habang pinagmamasdan ang pera at ang lalaki na nasusunog, nagsindi siya ng sigarilyo mula sa apoy na nagmula sa nasusunog na bangkay.